Bali, lalagyan natin ng pain dito. Tapos, pag kinagat na niya ngayon to, tapos Maano to po? magsisikip ito, tapos maaano ang Masasakal po. masasakal na siya. Higit kalahati ng buhay ni Edward inilaan sa pangingisda. Hanggang anong grade lang po ang natapos niyo? Grade 6 lang po, ma'am. Bakit po? Tumigil na po ko naman yung nung nag-umpisa po ako naglaot, ma'am. Mas pinili niyo ang laot kaysa sa Opo, pag-aaral. ma'am. Yun nga din po ako kasi siyempre masaya pa nung una, pero nung katagalan na, ganito po rin pa wala mangyayari. Wala na po palang parang magalang na po yung makuha. Pero hindi isda ang pakay ni Edward sa araw na ito. Nalaman ko kung bakit paglusong ko sa ilalim. Animoy sementeryo ng koral ang aking nakita. Walang isdang mabubuhay sa patay na bahura. Noon po kasi sari-sari, pagpunta mo lang dyan sa doon po sa may umaalon. Ngayon, hirap ka na makapag-sisi dyan ng kung ano makuha. Wala na. Si Tatay Max ang pinakamatandang mangingisda sa Dewey Island. Banye-banyera daw ng isda ang nakukuha nila noon. Pero simula nang dumating ang mga dayo, unti-unting inalat ang kanilang lambat. Paano ginagawa nila? May isda, ma'am, na ibababad sa cyanide bago nila iagis. Kakain naman yung lapo-lapo, yun, nahilo na. Lulutang na yun. Yung dinamita naman, pag dapuan ng dinamita yung bato, wasak. Warak yung bato. Hindi na dadapuan ng isda yun. Kaya ganun, dumalang ng isda dito sa amin. Dahil pinatay ng iligal na pangingisda ang bahura, lumayo sa mas malalim na bahagi ng dagat ang mga isda. Sa laot, kung saan kailangan mo na ng malaking bangka. Kaya ang mga maliliit na mangingisda tulad nila, napipilitang maghanap ng kabuhayan sa sementeryo ng bahura. Mamalantik o mantis shrimp ang tawag sa ganitong uri ng laman dagat. Sa ibang probinsya, alupihang dagat ang tawag dito o pitik. May mga kamay kasi ito na nakasusugat kapag pumitik. Katunayan, sa lahat ng hayop sa mundo, ang mamalantik ang may pinakamabilis na suntok. Para ka raw tinamaan ng bala sa bilis nito. Tapos yung naman niya sa harap, yung pitik niya, pag pinitik ka nun, hindi lang po tusok yung abutin, kundi yung hiwa. Hiwa Saka talaga. malalim po, ma'am. Saka iba rin po yung yung tama ng mga pitik nila. May mga parang may mahalong lason din kasi masakit, makirot, ganyan. Ito ang dahilan kung bakit sa buong isla ng Dewey, 4 lang silang nangangahas na kumuha ng mamalantik. Anong mas gusto niyo po, yung nangingisda o namamalantik? Kung talagang tusin, ma'am, mangisda pag may sariling Kasi magagawa mo yung saka madiskarte mo sarili mo. Lalo pag matyaga ka sa laot mangisda. Kaso lang, Wala po, ma'am. Kaya nakikikuan lang. Ginagamit namin pagkukay. Ba't kayo nagkaroon na rin bangka? Ay kasi ba, mahirap ang buhay. Kaya balasa na lang ang kayang bilihin. Ay, yun, pitik. Meron! Pumitik na! Pinipitik niya yung may laman sa loob. Pagkalagay pa lang namin ng silo, inaano na niya kaagad. Tutok talaga. Pinipitik na niya, pinupush na niya palabas. Nakatira sa ilalim ng buhangin ng mga mamalantik. Isa ito sa iilang hayop sa dagat na may kakayahang mabuhay kahit patay na ang bahura sa kanyang paligid.
May laman kaya to? Opo, ma'am. Kada isang butas po, ma'am, dalawa po, ma'am, mag-asawa. Isang pares po. Madilim, hindi naman makita. Malayo po yung butas mo, ma'am. May dalawa dyan sa loob. Opo, ma'am. May ibang mga butas, hindi mo mahahalata na may bahay ng mamalantik kasi may takip na buhangin. Pero dahil kabisado na ni Kuya Edward yung itsura, kailangan mo lang hukayin yung yung takip. Dahil delikado ang pitik ng mamalantik, hindi nila ito dinudukot sa butas. Bagkus, nilalagyan nila ito ng silo at hinahayaang kusang kumagat. Sadyang umaalis ng madaling araw yung mga maninilo kasi gusto nila hanggang dito pa lang yung tubig. Kapag lumalim na kasi ito, mahirap nang makita yung bahay nung mamalantik. Ang sabi sa akin ni Kuya, mga 9:00 raw ng umaga, magsisimula nang tumaas yung tubig dito. Gumagalaw po mo. Kuya na, may kuha! Bahay po. Buntot ang nakuha! Nakatupik po, ma'am. O, balikan muna natin yung iba. Pero tsambahan ang trabahong ito. Ay, walang huli! Natanggal? Mga kalabit po. Ah, nakalabit niya, nakawala. O, kinitik po na siguro kaya nakalabit tapos gusto po niya nilabas. Ilang butas pa ang kanyang tiningnan, pero wala pa rin kumakagat sa silo ni Edward. Parang malambot. Bahis din po. Wais din. Pati si Tatay Max, inaalat. Ano nangyari? Ano nangyari? Kinain Hindi. ka? Kumain pero hindi na kinain ng Bakit ganun? tinitik lang gano'n. Yung kamay niya, tinitik lang gano'n. Kaya bakit hindi pwedeng tukutin na lang? Ay, hindi pwede ma'am, medyo patuwar. Magas kasi ito. Yung puting ganyan. Inuukay, pwede. Pwedeng Hukay. kukain. Oo. Yung si Edward ang magaling magukay. Na medyo palit naman. Try natin. Ano gagawin niyo, Kuya? Bahin punti. Ito mo, Ha? lumalabas. Lumalabas? Nakita ko! Lumalabas sa butas, Kuya! Nakita ko yung yung tungay niya. Kuya, lumalabas! Ayan na siya sa butas. Paano gagawin? Hindi ko kaya kunin yan. Kaya ko lang po ma'am. Hindi ko mawakas na. Medyo wais itong mga mamalantik na nandito sa butas na to. Pinupuwersa na lang ni Kuya na palabasin sila. May kasabihan, kung di madaan sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. Tila ba naubusan na ng pasensya ang masipag na mangingisda? Habang nagsusumiksik ang mamalantik, sige naman ang bungkal ni Edward. Sino kaya ang mananalo sa tunggaliang ito? Makalipas ang ilang minuto, nagtagumpay ang tao. Naiwan siguro yung asawa. Eh di pwedeng hukayin to. Teka, baka lumabas dito eh.
Lumipad! Nahuli! Lumangoy eh! Sa puntong iyon, nararamdaman naming tumataas na ang tubig. Mas mahihirapan silang makita ang tirahan ng mga mamalantik. Actually, meron pa kaming 3 butas na inaabangaw. Pero, pumunta muna tayo dito sa pwesto ni Tatay Max. Kasi, ang sabi sa atin ni Tatay Max, meron daw butas dito na may mamalantik. Pero, hindi niya mahukay. So, dahil medyo may edad na si Tatay Max, si Kuya Edward yung maghuhukay. Tsaka kukuha dun sa mamalantik. Ay, Kuya! Kuya, may pumitik! Ay, Kuya! Kuya, pumipitik. May laman yan, may laman. Bakit? Karaw lahat, pagpag. So, ang nangyayari ngayon, yung butas nandito. Pero dahil yung bahay ng mamalantik ay para siyang tunnel, ang ginagawa ni Kuya Edward ngayon, inaano niya, binubutas niya, binubulabog niya yung isang side ng tunnel para mapuwersa yung mamalantik na lumabas dito sa butas na to at mahuli ni Tatay Max. Tulad ng ginawa niya sa iba, hinanap ni Edward ang dulo ng butas at pwersahang pinalabas sa kanilang tirahan ang mga alupihan. Pero may ibang plano ang karagatan. Kanina malinaw yung tubig, kaso lang nung hinuhukay na niya, lahat ng mga hinukay niya pumupunta ngayon dito sa butas. So, hindi na namin ngayon makita yung butas. Ang labo na ng tubig. Dahil lumalakas na yung agos. Nagpatuloy sa paghukay ang dalawang mangingisda. Lapit mo na. Nang biglang Bilis, ayun na oh! Hala, dalawang lalaking mamalantik ang kanilang nakuha. Batid ni na Tatay Max na may kapares ang mga ito. Kaya sumubok pa ulit silang maghukay. Pero tumataas na ang tubig noon. Naging mailap ang swerte. wala. Wala na yan. Umalis na. Hindi na sundan yung butas niya. No? Sa puntong iyon, tinanggap ng dalawang mangingisda ang pakiusap ng karagatan. Kumuha ka lang ng sapat sa isang araw. Gusto na. Tama na. Hindi na makukuha. Give up na lang. Alas 9 na eh. Tsaka kailangan na rin nating bumalik kasi tataas na yung tubig nito. 8 mamalantik ang nakuha ni na Edward at Tatay Max. Sana sapat na ito para paghatian ng dalawang mangingisda. Alas 12 na ng tanghali nang makabalik kami sa isla. Pero hindi pa pwedeng kumain at magpahinga. Wala pa silang kita. Maglakad ka ng maglakad lang. Nalagay ko na doon. Ay, sorry po yan. Dalawang balde? Hindi po, isa lang. Ay, isa lang. Hindi ka nasip pa? Ano kailan ito?
Sa bentahang 700 pesos per kilo, high value kung ituring ang mga mamalantik. Pagkain daw ng mga mayayaman. Ate, malmalantik. Ano yan? Iluto nyo, Nay? Oo, sinigang. Hindi, walang 1 kilo. Wala. Half lang. Lagpas ng lagpas kalahati. Lagpas kalahati. 360 po. Ano? Okay, 360. 360. Binenta mo na lang. Kahit ano. Basta may binte lang. Hindi man lang umabot sa 1 kilo ang naibenta ng mga mangingisda. Pagkatapos ng 8 oras na pakikipagsapalaran sa karagatan, 640 pesos lang ang kanilang pinaghatian. Kaya ano, kay Tatay Edward. Reward. Hindi ba? Max, 390. Sa isang tahanang walang dingding nakatira si Edward at ang kanyang 5 anak. Gaano man kapayak ang kanilang kalagayan, pinagsaluhan nila ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Napasaya sa akin pag naglalaro sila o inaharot ko, pag nawawala din ang pagod ko pag nakikita ko silang masaya. Sadyang mapaglaro ang kapalaran. Ang taong nanghuhuli ng pagkain pangmayaman, hindi man lang makabili ng sapat na ulam. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.